Hello guys, welcome back to my channel, and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-file ng tax online, kung paano tayo magbayad, kung paano tayo mag-file ng mga quarterly income tax return sa BIR. So usually ito ay ginagamit ng mga professional ng may profession like attorney, teachers, and yung mga may business like mga sole proprietor business. So tuturuan ko kayo unang-una, no? Kailangan mag-download muna kayo ng BIR. So papakita ko sa inyo, i-flip ko yung camera para mas makita ninyo. By the way nga pala guys, bago ko tayo mag-proceed is kailangan nyo munang malaman na dapat po naka-registered ang business ninyo, or dapat po meron kayong certificate of registration na galing sa BIR. So ito po yung binibigay po nilang certificate of registration na makikita ninyo dyan sa ating screen ngayon. So dyan po is makikita natin kung kailan yung filing due date natin at kung kailan po tayo pwedeng mag-file like sa annually and quarterly. So magkikita din natin dyan yung filing start date natin. So kung nag-start tayo ng January 1, 2025, which is kung annually, so on or before April 15 kailangan is makapag-file na po tayo. So kung nag-start tayo magpa-register ng January 1. So kung nagalimbawa naman is filing start date natin is nag-start tayo ng September 12. So first quarter on or before May 15 for the second quarter, and on or before August 15 for the third quarter. So ang bibilangan niyo po, ang pinaka-question kasi dito is medyo nalito din sila, and nalito din ako dito, no? Kasi ang question dito, paano daw kung dalawa daw yung filing date nila or filing due date nila. Yes po, kasi nakalagay dyan annually and quarterly. Kapag ka nag-file na kayo ng annually, obligado pa rin kayong mag-file ng quarterly. So kapag ka nag-file kayo ng quarterly, for every 3 months nagpa-file kayo, and then hanggang matapos yung 3 months, kapag ka natapos yung 3 months nyo na pag-file, magpa-file ulit kayo for annually, which is lahat ng naging sales ninyo for the whole year is yun yung ilalagay ninyong sales. So ngayon naman, balik muna tayo dito sa ating computer. Dito tayo sa computer natin. So dito sa Chrome ninyo, i-download nyo lang yan, i-search nyo lang yan, bir.gov.ph/ebir forms, then lalabas na yung pinaka-portal nya. Then scroll lang natin siya. Pagka-scroll nyo, eto yon yung offline EBIR form package. So to make sure lang, dapat is yung connection ninyo is mabilis at maayos bago kayo makapag-install nito. And then i-click nyo lang ito, and then i-download ninyo. Kapag ka na-download nyo na siya, ganito na yung magiging kalalabasan ng logo niya. Diyan, dapat lalabas na yan dyan. Then after nun, kapag ka natapos nyo na siyang i-download, so i-click lang natin yung pinaka-application dyan sa ating computer. So pag-click natin sa ating BIR form dito sa computer natin, so ayan na po ilalabas. So tingnan niyo yung tax identification or yung taxpayer identification number niyo dun sa binigay nilang COR kung tama. Then yun yung i-input niyo dyan, guys, and then lalabas na po yan. After nun guys, sa aking case kasi once na in-input ko na yan, since nakapag-file na ako before, meron na ako record, and automatic na lumalabas yung mga information dyan. So sa inyo, kung first time lang, input nyo lang yan manually lahat. And then sa RDO code, i-select nyo lang kung saang RDO code kayo, just to make sure na tama po yung finifill upan ninyo. Line of business, makikita nyo lahat yan sa inyong mga COR. So ipa-flash ko dyan. And then taxpayers, a name, last name, first name, middle name, and registered address. Kung ano lahat yung nakikita ninyo sa inyong COR, yun yung ilalagay ninyo. Zip code, email, telephone number kung meron, and then fill up na kayo ng form. So by the way, ang aking finifill upan nga pala, kung register kayo sa DTI at kung may business po kayo, is etong 1701Q, etong 1701Q 2018 quarterly income tax for self-employed individual estate new. Dapat yan yung may new, kasi yan po yung may version 2018. So yan po yung new application po natin. So pag click nyo po dyan, okay na po yan. After nun, kapag natapos nyo na siyang i-click, and then i-fill up nyo lang siya, i-click nyo lang yung fill up na yan. Pag click nyo nga itong fill up na yan guys, ganyan yung lalabas, and then i-click nyo lang yung okay. Then after that, makikita nyo na ganyan siya.
So, ibig sabihin, dyan na yung mga information ninyo. Then, check nyo na lang kung ilang quarter kayo na nag-fill up. So, kung pang second quarter, first quarter, and third quarter ba yan? So, sa akin kasi, sa aking second quarter ko na to. And then, ang ginagawa nyo dito, kung amendment return ba yan, kung halimbawa may mali dyan, may hindi kayo na input, or meron kayong mga interest or like penalty na hindi kayo nakapag-input, so i-click nyo lang yung yes dyan. Pero kung wala naman at first time ninyo, i-click nyo yung no. So sa akin kasi, i-click ko yung yes kasi hindi ko po na-input yung late payment fee or yung penalty natin. Kaya nung binerify ko sa BIR, late na po kasi ako nag-file, kaya kailangan bayaran ko yung 1,000 pesos na penalty. So click lang natin yung yes na yan dahil nag-a-amend tayo. And then dito naman sa single proprietor and professional, so i-click lang natin yung single proprietor kasi business po tayo. And then dito naman for business income IT, 8% rate, i-click lang natin yan kung business tayo. And kung professional ka naman like teacher and attorney, i-click mo lang tong 8% professional income for profession. Then after that, scroll lang natin pababa, i-click lang natin sa number 11 yung ating birth date, ilagay lang natin dyan. And then yung sa number 13 yung citizenship, ilalagay lang natin yung Filipino. So ayan, after natin mailagay dyan, dito na tayo sa my part 2. And then sa my foreign tax number, wag na natin pakialaman yan. And then the foreign claim tax credit, so wag na rin yan. So dito kung makikita ninyo, kung married kayo, may nakalagay dyan na spouse din, wag na lang natin lagyan yan kasi kapag ang sinasabi kasi dyan, once na meron kayo or may sariling business yung asawa ninyo or meron siyang trabaho, so hiwalay din naman siyang magpa-file. So no need na yan. So wala na tayong pakikialaman dyan sa may part for details of payment. So i-click lang natin yung next. So i-click lang natin yung next. So ayan, later naman is lalabas naman dito yung ating sales revenues. So dito sa pinakababa sa may 8% IT tax, so dito natin ilalagay sa number 47 yung ating revenue for 3 months. So kung ang quarterly natin, so bilangin natin kung magkano lahat ng naging sales natin for 3 months. So ilalagay po natin yung total dito. So ako, since matumal at yung mga nagamit kong resibo is in-add ko lang yung mga resibo ko simula nung month na yon. So nasa 2,520 lang, kaya 2,520 lang din yung ilalagay ko dito. So input lang natin 2,520. And then of course, syempre yung ilalagay ninyo sa number 52, don't forget to input the 250,000 dito sa number 52 para ma-less yung sales ninyo na 2,520. So, itong 250,000, ibig sabihin lang yan, wala kayong babayaran just in case na wala pang 250,000 yung naging sales ninyo. So, ayan, in-input na natin yung 250,000. So, as you can see sa number 53, taxable income loss to date is 247,000. So, minus 247,000. So, ibig sabihin, nabawas yung 2,520 pesos natin na sales. So, wala pang umabot, hindi siya umabot ng 250,000, kaya yung tax due natin is 00. So, kung okay na kayo dyan, scroll nyo lang pababa and then i-click nyo ulit yung next. Bago nyo pala i-click yung next guys, i-click nyo muna yung validate. So, after nyo ma-validate, tignan natin siya. So, ayan, and validation successful, then click OK. Click next. So, kung okay na yon, walang nag-prompt, submit final copy na po kayo. So, yan. Ensure daw na yung internet connection ninyo is malakas. Then, okay. So, thank you for BIR, sabi niya. And then, i-click nyo lang yung okay. So, ayan, mabalik siya. I-click lang natin kapag nakakaranas kayo ng ganyan. I-click natin yung submit ulit. Then, okay. Then, okay ulit.
So, ayan. Hintayin nyo po na may mag-email sa inyo just to make sure lang na screenshot nyo yun and then i-print ninyo. And then, balik kayo dito guys para ma-print ninyo yung pinaka pinail ninyo. Click nyo ng close, eto na yung lalabas. So, i-print nyo din to guys. Meron lalabas dyan, meron dyang file. So, i-click nyo lang yan, yung file na yan. So, pag-click nyo sa file na yan, meron dyang save. Kung gusto nyong i-save muna or print preview kung gusto nyong i-print na. Guys, ganun lang yung pag-file natin. Just to make sure lang no, na lahat ng fina-file natin is print natin. Lahat meron tayong file niyan. Kasi kapag ka nag-audit yan si BIR or di naman kaya is nag-report tayo, yearly kasi yan eh. Dadalhin lahat natin yan kay BIR. Lahat. Kahit na wala tayong binabayaran, kailangan ma-print po lahat niyan. Yung mga final natin. Kahit na 00, yung mga notification natin sa email, dapat i-print natin yan kung may nare-receive tayo from BIR. And then yung form na yon na yung may serial number sa taas, yung pinakita ko kanina. So, i-print din po natin yon kasi kailangan na kailangan po yun. Dahil doon magbabase si BIR. Nakatunayan na kayo po ay nagsasubmit ng mga form sa kanila. Nakatunayan po kayo ay nagsasubmit sa BIR and then hindi po kayo mabibigyan ng penalty once na nag-report po tayo sa BIR. So kung gusto niyo po ng ganitong content, don't forget to like, follow, and share.